Gandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-4 na kabanata ng unang kronika at magbabahagi ng salita ay si Pastor HK. Tayo po ay tumitingin sa isang talaan ng mga lipi at angkan. Sa ika-9 na kabanata po natatapos ang talaan na ito. Nabanggit po na ang mga taga-Juda ay nadakip sa Babylon dahil sa kanilang kasalanan. At naroon na sila ay nagkakaroon ng pagbilang pagdating sa tao ng mga Jerusalem. Ito ang masasabi nating pinakamadilim na punto ng buhay ng mga Israelita. Maraming tao ang nadadakip dahil sa digmaang nagaganap noon. At napakahirap na magkaroon sila ng sarili nilang ari-arian. Kung kaya naman kamangha-mangha na mayroon silang talaan ng kanilang mga lipi at angkan sa mga panahong iyon. Ito po ay masasabi nating hindi kompletong talaan, ngunit ang manunulat na gumawa nito ang nagsulat ng unang kronika ay kanya pong itinala ang lahat ng ito upang maipakita ang kasaysayan ng Israel. Kung tutuusin ay wala ito sa tamang pagkakasunod-sunod sa kasaysayan, ngunit ang pagkakasulat nito sa ganitong paraan ay isang malaki ng biyaya mula sa Panginoon. Malapos ang ilang taon, hindi lahat ay makakaalala ng iyong pangalan, kung kaya naman ang pagkakasulat nito ay napaka-espesyal. Maraming pangalan ang naisulat at naitala. Kung kaya hindi po natin maaaring magtanong pa ng mas marami pa dahil biyaya na ng Diyos na naisulat ang mga pangalan na ito o ang kasaysayan na ito. Naroon ang pagkilos ng Panginoon. Isang malaki ng biyaya na maalala ang iyong pangalan. At dito nga naisulat o naitala ang mga pangalan na ito dahil sa biyaya ng Panginoon. Kung papansinin po natin ay hindi po siya naisulat ng ganun kaayos at hindi ganun kakumpleto.
masasabi po natin na ito'y tila paunti-unti lamang na pahapyaw ng kasaysayan. Kung titingnan po natin ang pagkakasulat ng lipi at angkan ni Simeon ay hindi po nabanggit doon kung paano sila nung pumasok sila sa Kanaan. Hindi natala ang tungkol sa pangangalunya ng mga tribo na naging dahilan kung bakit sila nagkaroon ng mga problema. May mga ilang parte ng kasaysayan na hindi na kailangang ulitin pa, kung kaya hindi naman sila nabanggit sa ilang mga kabanata na binabasa natin. Bawat pangalan na naitala dito at napanatili sa mga librong ito ay napaka-importante. Pagdating sa Diyos, naitala man o hindi ay naaalala ng Diyos ang lahat. Alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari. Ang pinaka-importante sa lahat ay ang makita natin ang pulang linya o ang pagliligtas ng Panginoon na ipinagkakaloob niya. Ang importante ay ang maalala natin o makilala natin ang pagkilos at pagliligtas ng Panginoon. Kamangha-mangha ang pagliligtas at ang pagkilos ng Panginoon. Sa chapters 1 to 9 ay pinakita po doon ang lipi o ang kasaysayan ng mga angkan ng Israel. Sa chapter 1, nabanggit po doon ang kasaysayan ng Israel. Chapter 2, ang tungkol sa angkan o lipi ng Israel. Ito po ay tungkol sa 12 tribo ng Israel. Sunod ay tungkol sa lipi ni Juda, ang kaharian ni David at ang kanyang mga tribo. Kasama na si Benjamin. Ay ang tungkol sa lipi ni Juda na nasa kabilang bahagi ng ilog. Sunod ay ang lipi ni Levita. Lipi ni Levi, sorry. Dito po sa part A nabanggit ang tungkol sa muling pagtatatag ng Israel. Ito po ang mga pangalan o ang lipi, angkan, at pinanggalingan ng mga tao na nabanggit po dito sa mga kabanatang binabasa natin. Kung mapapansin po natin ay diretso lamang
ang lipi mula kay Adam hanggang kay Noah. Oh. Makikita po natin na mula kay Shem ay merong sumunod na Shelah at Eber. Saka napunta kay Terah hanggang sa nakarating kay Abraham. Hanggang sa napunta kay Isaac at sunod ay ang Israel. Wow! Atin pong bigyang pansin ang mga pulang linya, actually pink. Naroon po mula kay Perez, Hezron, Ham, hanggang sa napunta kay Boaz, kay Obed, hanggang kay Jesse. Naroon din po ang tungkol kay Tamar na naging ina ni Zerah. At si Perez ay nagkaroon pa ng maraming mga angkan hanggang kay Jesse. Sa ikatlo at ikaapat na kabanata ay nakita po natin ang iba pang mga tribo. Si Caleb o ang tribo ni Caleb. Ang pinaka-importanteng punto na dapat po nating makita dito ay ang mga pulang linya. Hindi naputol ang lipi o ang angkan na ito. Mula kay David ay nagkaroon siya ng maraming mga anak hanggang kay Solomon. Dahil sa pangako na mayroon ang Panginoon kay David, ay kanya itong pinanindigan. At ang lipi ni David ay nagpatuloy. Yun po ay makikita natin sa mga pulang linya. Sa angkan ni David ay mayroong sumunod na 18 mga hari. Napapansin po natin dyan ang pangalan ni Jehoiakim. Si Jehoiakim ay nadakip sa Babylon. Ganun pa man mula kay Jehoiakim ay nagmula si Jeconiah hanggang kay Pedaiah hanggang sa naipanganak si Zerubbabel. Si Zerubbabel ang masasabi po natin na naging simula ng pagbabago. Hanggang sa napunta kay Hananiah at naipasa kay Shemaiah. At ang buong puntong ito ay umabot ng 300 taon. Matapos ni Shemaiah ay si Neriah at si Elionai hanggang sa napunta kay Akub. Ito po ang sinasabi nilang lolo ng Panginoong Hesus. Kung pag-iisipan po natin sino ang nagsulat ng lahat ng mga ito o ng kasaysayan na ito. Dahil maging ang lolo ng Panginoong Hesus ay nabanggit dito. Ibig sabihin, ang lahat ng ito ay hindi lamang naisulat sa panahon ng nadakip ang mga Israelita. Bagkus ay naisaayos habang tumatagal ang panahon.
Sa ika-4 na kabanata ay makikita po natin dyan ang napakarami mga pangalan at maaari itong maging kalito-lito. Ito po ang chapter na binabasa natin ngayon. Wow! Nabanggit po dito ang tungkol sa pamilya ni Judah, pamilya ni David. At ang ilang mga anak ni Judah o ang lipin ni Judah ay naitala rin po dito. Wow. Kung mapapansin po natin dun sa tinuturo ni Pastor HK ay mayroong angkan doon na natigil na lamang ang pagtatala ng kanilang angkan. Gayunpaman, para sa mga nagsulat ng kasaysayan na ito ay nanatili pa rin ito sa libro na nangangahulugan na importante pa rin ang pamilya o angkan na iyon. Wala silang mga angkan o malaki ang lipi ngunit nabanggit pa rin ang kanilang pangalan. Doon po sa taas ay naroon ang pangalan ni Mered. So kung tutuusin, isa po siyang prinsesa dahil anak ng paraon. Si Mered ay masasabi po nating isang tao mula sa royal family. Sa chapter 4 verse 19, mayroon po doon ang pangalan ni Medaya. 4 verse 19. Kung mapapansin po natin ay wala pong masyadong naitala matapos ang pangalan na iyon ngunit naisulat pa rin. Dahil importante pa rin sila sa kasaysayan. Kung papansinin po nating mabuti, ang flowchart na ito ay marami po tayong makikitang putol na linya. Sa verse 15 ay naroon ang pangalan ni Jephunneh. Nabanggit rin po siya sa 2 kabanata. Ito'y espesyal na parte o espesyal na pagkakabanggit. Sa pamilya ni Caleb ay naitala po ang lahat ng kanyang lipi at angkan. Kung matatandaan po natin, si Caleb ay anak ni Jephunneh. Naroon si Ezra na wala pong sumunod na mga lipi at angkan o kaya mga anak.
Ito po ang makikita natin sa ika-4 na kabanata, ang pamilya sa lipin ni Juda. Ikalawang bahagi ng kabanatang ito, nang makita natin ang mapa kanina, naroon po na si Simeon ay nasa hilagang bahagi. Ito po ang taga-Simeon. Nabanggit dito ang kanilang mga leader. At ang iba pang mga nangyari sa panahon ni Hezekiah. Nagkaroon sila ng 500 tao na pumunta sa isang bundok upang magapi ang mga Amalekita at makuha ang Edom. Nang binasa natin ang libro ng mga bilang ay hindi po natin napansin na ganito na pala karami ang ginawa ni Simeon. Ngunit sa ating pagbabasa ng kronika, lalo na ng ika-4 na kabanata ay napansin po natin ang mga ginawa ng lipin ni Simeon. Pumunta na po tayo sa mga bersikulo. Ang lipi ni Simeon at Juda ay inaalala ng Panginoon. Ito po ang pamagat ng kabanatang ito. Ang lahat ng ito ay likha ng Panginoon o gawa ng Panginoon. Ang pagkakasulat ng kanilang mga pangalan ay gawa ng Panginoon. Mula verse 1 hanggang verse 23, isa pong makikita natin dito, balik po tayo sa verse 9 to 12, ay ang panalangin ni Jabez. Jabez ang naging kanyang pangalan dahil nabanggit dito na ipinangalan ito sa kanya ng kanyang ina na nangangahulugang masyado akong nahirapan ng ipinanganak ko siya. May mga nabanggit na pangalan dito ngunit hindi sila konektado sa nanay ni Jabez. Dito makikita po natin na hari man o propeta ay naroon na nakikinig ang Panginoon. At nababasa din po natin dito ang ang panalangin ni Jabez. Si Jabez ay nanalangin sa Panginoon. Sa mga panahon na iyon ay hindi lamang po ang Diyos ng Israel ang tinatawag na Diyos ng mga tao, dahil mayroon din po silang mga Diyos-Diyosan. Ngunit dito ay pinakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin dahil siya ay nanalangin sa tunay na Diyos.
Kung mapapansin po natin ang kanyang panalangin, kanyang ipinalangin na sana siya ay pagpalain ng Diyos. Na sa kabila ng kanyang naging kahirapan, ay hiningi niya sa Diyos na hindi na siya muling mahirapan. Sa parehong paraan, naway ipanalangin po natin sa Diyos na tayo'y kanyang palakasin at pagpalain. Kung dati ikaw ay puno ng takot, hingin mo sa Diyos na ikaw ay bigyan niya ng kalakasan. Kung ikaw ay mahina, hingin mo sa Diyos na bigyan ka niya ng enerhiya o kaya ay kalakasan. Nang ikaw ay malugmok, iyong ipanalangin na bangunin ka muli ng Diyos. Sa tuwing tayo ay nanalangin, pwede po nating hingin sa Diyos na palawigin ang ating mga teritoryo upang hindi po tayo mananatili lamang sa mababang punto. O kaya ay makakapunta po tayo sa mas maganda at mas malawak na lugar. Napansin po natin dito kung paanong napalawig din ang teritoryo ng lipi ni Simeon mula sa bundok ng Seir hanggang sa lupain ng mga Amalekita. Huwag po nating bigyan ng hangganan ng Diyos. Paari po nating hingin sa Diyos na tayo ay kanyang dalhin sa isang lugar na hindi po natin alam o kaya hindi pa po natin napupuntahan. Sa Hong Kong ngayon ay marami pong mga tindahan ang nagsasara na dahil sa pababang ekonomiya ng Hong Kong. Ngunit ang atin pong panalangin ay maaaring magdala ng pagbabago. Sa tulong ng Diyos ay magkakaroon po ng pagbabago. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Minsan nang ako'y naglilingkod sa Macau, ako ay nagmamaneho ng aking sasakyan at naghahanap ng parkingan. May mga kotse na palabas sa car park at ako ay papasok doon. Pumunta po ako sa car park na yon at luminya. Ako'y nanalangin sa Diyos. Nabigyan niya ako ng parking space. At bago pa man ako makapasok ay mayroon ng espasyo na nakahanda. Kung ako ay hindi nakarating doon sa tamang oras, ay baka hindi ko nakuha ang espasyong yon. Ito'y nagpapakita lamang na napakahalaga ang pananalangin. Mayroon pong magagawa ang panalangin. Kung kaya naman mahalagang malaman po natin kung ano ang nais nating hingin sa Diyos. Maraming tao ang luminya bago sa amin at pagkatapos namin. Ngunit ibigay ng Diyos ang parking space na yon dahil ipinalangin ko. Sa ngayon, ang ekonomiya ng Hong Kong ay pababa ng pababa. Maaari din tayong makisunod dito o makiayon na lamang dito at bumaba rin. Ngunit, maaari pa rin po tayong makabangon mula rito sa pamamagitan ng panalangin. Ang Diyos ang magpapalawig ng ating teritoryo. Kung ikaw ay mayroong cell group, kayang palawigin ng Diyos ang iyong cell group. Kung hindi ka pa nagsisimula ng iyong cell group, ay maaaring magsimula ang Diyos na palawigin pa rin ang iyong teritoryo. Maaari rin po nating hingin sa Panginoon na tayo'y kanyang ilayo sa mga kalamidad. At tayo'y mailayo sa kahirapan. Ngunit higit po nating hingin sa Diyos ang magkaroon ng pananampalataya na harapin ang bawat problemang ito. Si Jabez ay labis nang nahihirapan sa panahon na iyon kung kaya naman siya'y nanalangin sa kanya.
Ang pagkakabanggit ng pangalan ni Jabez dito, gayong hindi po nabanggit kung sino ang kanyang ama o kaya ay ina, ay nagpapakita lamang na ang isang tao ay maaaring manalangin kahit sino pa man sila. Sunod ay titignan po natin ang iba pang listahan ng mga angkan. Sa verse 17, nabanggit po ang tungkol kay Ezra. Sa panahon ng pagkakadakip ay marami pong mga tao ang nadakip at sila ay naalala ng Panginoon. Nang ako ay nasa Israel, ako ay namalagi sa isang maliit na komunidad. Yun din ay nakalagak sa isang lambak. May mga pamilya doon na gumagawa ng mga tulay. Importante sa lugar na yon na magkaroon ng tulay. So verse 17, random. Nabanggit po dito ang mga anak ni Ezra. Isa po sa kanila ay ang anak ni Mered kay Bithia na anak ng Pharaon. Madalas, ang listahan ng maangkan ay nagbabanggit lamang ng mga pangalan ng lalaki, ngunit dito ay nabanggit po ang tungkol sa isang babae o mga anak na babae. Sa tuwing ang mga talaan na ito ay nagbabanggit ng pangalan ng mga babae, lalo na kung sila ay anak na babae o kaya'y ina, ay kamangha-mangha. Dito makikita po natin na mahalaga ang ina at ang mga anak na babae. So verse 21, nabanggit po dito ang angkan na naghahabi ng telang lino. Ang telang ito ay ginagamit para po sa mga pari at sa mga nasa kaharian. So verse 22, ay nabanggit po ang mga taong nagkahari sa Moab. Dito maaari nating isipin bakit may mga Israelitang nakatira sa Moab. Sa verse 22, nabanggit po dito na napakatagal na ang mga pangyayaring iyon. Ito'y mga luma ng record. So, verse 23 ay ang tungkol naman sa mga magpapalayok na si Netaim at Gedera. Sila ay lingkod ng hari. Maaaring sabihin natin na sila ay nakatira sa piling ng hari. Sila ay naglilingkod para sa hari.
Ang mga taong ito ay nagpapalayok para bilang parte ng kanilang paglilingkod sa hari. Sunod na bahagi ng ika-4 na kabanata ay ang tungkol sa lipin ni Simeon. Makikita po natin dito ang pagdami ng mga Israelita. Nagpapakita lamang ng pagpapala ng Diyos. Parami ng parami ang kanilang bilang. Ang mga kapatid ni Simeon ay hindi ganoon karami di tulad ni Judah. Simeon ay isang maliit na tribo. Sila ay mayroon lamang 12 syudad. Nabanggit doon ang Beerseba, Molada, Hazar-Shual, at ang iba pa. Ito ang kanilang mga lungsod hanggang maging hari si David. Wala ito sa tamang pagkakasunod-sunod sa kasaysayan, ngunit importanteng parte pa rin po ng kasaysayan. Verse 33, mga nayon sa paligid nito hanggang sa bayan ng Baalat. Kanila rin ang lungsod ng Etam, Ain, Rimon, Token at Asan, pati ang mga nayon sa paligid nito hanggang sa bayan ng Baalat. Sa verse 34, nabanggit po doon ang ilang mga pinuno ng angkan. Nabanggit po yun mula verse 34 hanggang 38. Sila ay mga pinuno ng kanilang pamilya at angkan. Patuloy sa paglaki ang kanilang mga angkan. Sila ay pinagpapala ng Diyos. Verse 39 hanggang 41, ay tungkol po sa mga taong nakatira sa may pastulan. Nakatagpo sila ng magandang pastulan, malawak, tahimik at payapa. Mga Hamita ang dating nakatira sa lugar na iyon. At yun po ay nangyari nang nagahari si Hezekiah. Kaya masasabi po natin na ang diferensya pagdating sa panahon ay 400 taon. Kung kaya sinasabi po natin na ang pagkakasulat ng kabanatang ito ay wala sa tamang ayos ng kasaysayan. So verse 41, nabangkit po dito ang pagwasak nila sa mga Hamita upang makapamalagi sa lugar na iyon. Ito ang kanilang naranasan sa kanilang pagbabalik mula sa pagkakadakip. Sa verse 42, sa mga sumalakay na ito, 500 pang tauhan ni Simeon ang patuloy na lumusob sa kaburulan ng Seir sa pangunguna ng kanilang mga lider. At nilipol nila ang mga natirang Amalekita na tumakas patungo roon. Ang Amalekita ay mula sa angkan ni Edom. Dito po ipinakita kung paano nila nakuha ang bundok ng Seir at kung paano nila natalo ang mga Amalekita.
Hindi po nila isinulat ang lahat ng kanilang mga istorya, ngunit ginawa ang kanilang makakaya upang maisulat ng maayos ang kanilang kasaysayan. Sa pagtala ng kanilang pangalan ay naroon ang pag-aalala din ng Panginoon. Hindi lamang pinagpala ng Panginoon ang lipi ni David, bagkus ay pinagpala niya ang lahat ng tribo. Ngunit sa mga pagpapalang ito ay hindi po dapat natin bigyan ng hangganan ang Diyos, bagkus ay manalangin po tayo na higit pa niyang palawigin ang ating teritoryo. Sa ating pagbabasa ng chapter na ito tungkol sa lipi ni Simeon, nakita po natin ang pagpapalawig ng Diyos sa kanyang teritoryo at pagpapalawig ng kanyang angkan. Sila'y nakarating sa lugar ng mga hamita kung kaya sila'y nagkaroon ng maayos na pastulan. Naway magkaroon din po tayo ng ganitong pagnanais na mapagpala ng Panginoon. Panginoon, lagi ka naming pupurihin. Ikaw ang Diyos, noon at ngayon. Ikaw lamang, O Diyos. Sa iyo lamang ang lahat ng papuri. Hallelujah.
Panginoon, pinapasalamatan ka namin. Panginoon, kami ay narito sa iyong sanktuaryo at dito ay pinupuri ka namin. Ikaw ang Diyos noon at ngayon. Panginoon, pinupuri ka namin. Ang iyong pangalan ay kapiling namin. Kami ay nagpapasalamat sa iyo. Kahit gaano pa man kami kahina, at kahit gaano pa man nagkasala ang aming pangalan, ang aming pamilya, ay iyo pa ring inaalala ang bawat naming pangalan. Ikaw ang Diyos na banal, ikaw ang Diyos na dakila, at sa iyo ang lahat ng papuri. Mga kapatid, ang pangalan ng Diyos ay dapat po nating higit na purihin. Gamitin po natin ang ating bawat paghinga upang purihin ang Panginoon. Panginoon, pinupuri ka namin. Ang Diyos natin ay dakila. Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling at nagbabalik ng aming buhay upang kami ay iyong maging lingkod. Panginoon, maraming salamat. Pinupuri ka namin. Ikaw ang Diyos na dakila. Tulad ngayon sa verse 10, nabanggit po doon ang panalangin ni Jabez. Pagpalain po ninyo ako, palawakin ninyo ang aking lupain, samahan po ninyo ako at ingatan sa anumang kasawiang makakasakit sa akin. At ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Amen. Ibinigay ng Diyos ang panalangin ni Jabez. Mga kapatid, tayo po ay pinili ng Panginoon at lingkod niya. Kung tayo po ay nanalangin, sa ating panalangin na palawikin ng Diyos ang ating teritoryo, maaari po tayong humanap ng kapareha upang atin pong ibahagi kung ano man po ang ating panalangin na nais nating hingin sa Diyos, alinmang teritoryo ang nais nating palawikin ng Diyos.
Maaari po nating gamitin ang bersikulong ito upang manalangin. Panginoon, ito po ang aming panalangin. Tayo po ay tumindig at manalangin. Naway palawikin ng Diyos ang bawat nating teritoryo. Panginoon, kailangan ka namin. Tayo po ay tumindig, tumayo. At naway marinig ng Diyos ang bawat nating panalangin. Naway marinig ng Diyos ang bawat nating daing. Hanggat naroon ang pagnanais natin ay pinapakinggan po tayo ng Diyos. Panginoon, ito po ang aming panalangin. Tayo po ay tumayo. Panginoon, naway kami po ay nasa panig mo. Panginoon, pagpalain mo kami. Sa tuwing kami ay nakaharap ng kalamidad, ay naroon pa rin pagnanais namin na sumunod sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami na sundin ka at mapalawig ang bawat naming teritoryo. Panginoon, pakinggan mo ang bawat naming panalangin. Ito po ang aming daing, ito ang aming panalangin. Ang panalangin ni Jabez ang siyang dais din po naming ipanalangin. Itaas po natin ang ating mga kamay. Kahit saan po mong teritoryo ka ngayon, Panginoon, naway palawikin mo ang aming teritoryo sa kanan man o sa kaliwa. Panginoon, ikaw ang magpalawig ng aming teritoryo. Ang araw na ito ay napaka-espesyal dahil ang ating mga Levite teacher, matapos ang isang taon ng Bible School, ay mapupunta po sila sa dalawang direksyon. Una, ay maaari po silang magturo sa kindergarten at magsulat ng curriculum. At ang ilang mga guro naman ay pupunta sa kanilang mga workplace upang maipasa ang hininga ng puno ng buhay. Nais ko pong imbitahan ang ating mga Levite teacher na pumunta sa harap. Itaas po natin ang ating mga kamay. Gamit ang panalangin na ito, ang atin pong primary school, ang application po natin para sa primary school
ay nasa proseso ngayon. May mga kapatiran po tayo na hindi makapasok sa eskwelahang ito dahil walang masyadong espasyo. Ngunit ngayon ay panalangin po natin na palawigin ng Diyos ang atin pong teritoryo at palawigin din ang teritoryo ng atin pong mga Levite teacher. Panginoon, akin pong pinagpapala ang bawat Levite teacher. Kahit saan pa man po sila ngayon, naway pagpalain mo sila. Naway pagpalain mo ang bawat sa kanila at palawigin ang kanilang teritoryo. Panginoon, naway pagpalain mo sila, bigyan ng kapayapaan, bigyan ng kaligayahan kahit saan man po sila. Naway gabayan mo po sila at patuloy na alalahanin. Naway kanilang maipakita ang inihinga ng Panginoon at ng puno ng buhay sa kindergarten man, sa secondary school. Panginoon, pinagpapala ko po ang bawat isa sa kanila. Naway lahat ng kanilang matutunan sa Bible School ay kanilang maipabuhay. Amen. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, Amen. May magpagpala po ang lahat. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ay aking pinagpapala ang mga Levite teacher. Naway inyong makita ang pastulan na ibinibigay ng Diyos, tahimik at payapa, kahit saan pa man mapunta, ay naroon ang pagpapala ng Diyos. Akin pong pinagpapala ang lahat sa inyong pamilya. Ikaw ang pinakatinawag ng Diyos. Naway magkaroon ka ng otoridad at naroon ang iyong pangunguna na dalhin ang iyong pamilya sa Panginoon, mapalawig ang iyong teritoryo, ikay malayo sa bawat kapahamakan. Ang Panginoon ay nasa iyo at makikita mo ang pagkilos ng Diyos sa iyong pamilya. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Dito po nagtatapos ang ating pang-umagang devotion. Magandang umaga.